pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 35:4-7. Inyong sabihin sa kanila na may matatakuting puso, kayo'y magpakatapang, huwag kayong matakot. Narito, tingnan mo, ang inyong Diyos ay darating na may paghihiganti, na may ganti ng Diyos. Siya ay darating at ililigtas kayo. Kung magkagayo'y mamumulat ang mga mata ng bulag, at ang mga tainga ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayo'y lulukso ang pilay na parang usa, at ang dila ng pipi ay aawit sa kagalakan. Sapagat sa ilang ay bubukalang tubig at batis sa disyerto, at ang tigang na lupa ay magiging lawa, at ang uhaw na lupa ay magiging mga bukal ng tubig. Ang tahanan ng mga asong gubat ay magiging latian, ang damo ay magiging mga tambo at mga yantok. Magpakatapang. Paulit-ulit na sinasabi ng Diyos sa Biblia na tayo ay magpakatapang at huwag matakot. Hindi niya ipinagagawa ito nang hindi niya ibinibigay ang paraan, ang pakikinig ng kanyang salita na lumilikha ng pananampalataya. Sinasabi ng Diyos sa kanyang salita kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya. Kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Nasa buong Biblia ang gantimpala na ibinibigay niya. Kabilang dito ang pagliligtas, pagpapagaling ng bulag, bingi, pipi, pilay at mga karamdaman, tubig na nagpapatubo ng mga halaman at bumubuhay ng mga hayop na pinagbumulan ng pagkain. Awit 146, 1, 2, 5, 6, at 10. Purihin ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng mga papuri sa aking Diyos habang ako'y may buhay. Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos, na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon, na nag-iingat ng katotohanan magpakailanman. Magpakailanman ang Panginoon ay maghahari ang iyong Diyos o Sion sa lahat ng salinlahi. Purihin ang Panginoon. Sa Diyos magtiwala. Sa Diyos, hindi sa tao, dapat ilagak ang pagtitiwala. Kahit sa mga makapangyarihang tao ay walang kaligtasan. Sa sandaling sila ay mamatay ay naglalaho ang kanilang mga panukala. Sa Diyos magpasaklolo at umasa. Siya ang pinakamakapangyarihan na lumikha ng langit at lupa. Siya ay naglalapat ng katarungan sa naaapi, nagbibigay ng pagkain sa nagugutom, nagpapalaya sa mga bilanggo, nagbubukas ng mata ng bulag, nagbabangon sa nabubuwal, umiibig sa matuwid, nag-iingat sa mga banyaga, umaalalay sa mga balo at ulila, at naglilihis sa lakad ng masama. Santiago 2, 1, 5 at 17. Mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian na kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa kanya?
Ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Gawin ang gawa ng pananampalataya. Ang tanging mahalaga ay ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Ang pag-ibig ay hindi nagtatangi laban sa mahihirap pabor sa mayayaman. Pinili ng Diyos ang mahihirap na maging mayaman sa pananampalataya. Kung tayo ay nagtatangi laban sa mahihirap, nilalabanan natin ang kalooban ng Diyos na sila ay yumaman sa pananampalataya. Pananampalataya ang paraan na ibinigay sa kanila ng Diyos upang matanggap nila ang kanyang katugunan sa lahat ng kanilang pangangailangang espiritual at material. Marcos 7:25-30. Isang babae na ang munting anak na batang babae ay may masamang espiritu, ay nakabalita tungkol kay Jesus at agad na lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babaeng ito ay isang Griego, isang Syro-Fenisa ayon sa lahi. Makiusap siya kay Jesus na palayasin ng demonyo sa kanyang anak na babae. At sinabi niya sa kanya, hayaan mo munang mapakain ang mga anak sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at ihagis ito sa mga aso. Ngunit siya ay sumagot at sinabi sa kanya, Panginoon, kahit na ang mga aso sa ilalim ng hapag ay kumakain ng mga nalalaglag na pagkain ng mga anak. Sinabi naman ni Jesus sa kanya, dahil sa salitang iyan, makakaalis ka na, lumabas na ang demonyo sa iyong anak. Umuwi nga siya at nadatna ng anak na nakahiga sa higaan at wala na ang demonyo. Isang halimbawa ng mayamang pananampalataya. Ang babaeng nakiusap sa Panginoong Hesus ay Maralita. Hindi siya Hudyo kundi Hentil, isang Griego na Syro-Fenisa. Ang kanyang anak na babae ay may masamang espiritu. Para sa mga Hudyo, siya ay gaya ng mga aso na hindi dapat pakainin hanggang hindi pa napapakain ang mga anak ng may bahay. Tanggap niya ang kanyang karalitaang ito, ngunit siya ay mayaman sa pananampalataya. Sinabi niya sa Panginoong Hesus, Panginoon, kahit na ang mga aso sa ilalim ng hapag ay kumakain ng mga nalaglag na pagkain ng mga anak. Dahil sa kanyang pananampalatayang ito, ay tinugon ng Panginoong Hesus ang kanyang pakiusap. Pinalayas ng Panginoon ang masamang espiritu sa kanyang anak kahit na ito ay nasa malayo. Pagsisikap na magbigay ng pananampalataya. Ang Diyos ay laging nagsisikap na tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Gayon din ang pagsisikap ng Panginoong Hesus. Ang bingi ay walang kakayahang marinig ang salita ng Diyos. Ang pipi ay walang kakayahang ipahayag ng bibig ang kanyang pananampalataya. Nang pakiusapan ng Panginoong Hesus na ipatong ang kanyang kamay sa isang bingi at pipi, ito ay inilayo niya ng bukod mula sa maraming tao at isinuot ang kanyang mga daliri sa kanyang mga tainga. Siya'y dumura at hinipo ang kanyang dila. Pagtingala niya sa langit, siya'y nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, Ephata, na nangangahulugang mabuksan. Sa paraang ito ay nagkaroon ng pananampalataya ang may kapansanan. Agad na buksan ang kanyang mga tainga, nakalag ang tali ng kanyang dila, at siya'y nakapagsalita ng malinaw.
Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.